Naisip mo na ba kung alam mo ba talaga ang buong kasaysayan ng paglikha? Ang isusulat ko sa iyo ngayon ay maaring iling ang mga pundasyon ng iyong pananampalataya. Malinaw na binabanggit ng Biblia ang ilang mahiwagang mga anak ng Diyos na umiiral ng matagal bago nilikha si Adan. Ganyan ito. Ang mga nakakainis na figure na ito ay lilitaw sa mga banal na kasulatan, ngunit halos walang nag-uusap tungkol sa mga ito sa mga modernong simbahan. Sa Job 38:7, ipinahayag ng Diyos mismo na kapag inilagay niya ang mga pundasyon ng mundo, ang lahat ng mga bituin ng madaling araw ay pinuri at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nagalak. Narinig mo na ba ito ng maayos? Nandoon na ang mga nilalang na ito, pinupuri ang Diyos kapag nabuo ang ating mundo. Kung mayroon sila bago ang sangkatauhan, nangangahulugan ba ito na ang lahat ng itinuro nila sa amin tungkol sa paglikha ay hindi kumpleto? Ang paghahayag ng Biblia na ito ay may kapangyarihan upang ganap na ibahin ang anyo ng iyong pag-unawa sa banal na plano. Si Hesukristo ay dumating upang ipakita sa atin ang katotohanan at ang bahagi ng katotohanan na iyon ay maaaring ang sangkatauhan ay hindi ang una o tanging matalinong paglikha ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay hindi natatakot ng mga mahihirap na katanungan, ngunit hinarap niya sila ng salita ng Diyos bilang isang gabay. Kung nais mong matuklasan ang nakatagong misteryo na ito, ay nanatili sa mga anino sa loob ng maraming siglo, manatili hanggang sa katapusan ng video na ito. Ipapakita ko sa iyo ang ebidensya sa Biblia na bihirang tinalakay at maaaring baguhin ang iyong pag-unawa sa Biblia at ang iyong sariling lugar sa walang hanggang plano ng Diyos. Huwag makaligtaan ang isang segundo ng paghahayag na ito na maaaring magbago ng iyong pangitain sa universo na nilikha ng Diyos magpakailanman. Handa ka na bang pumasok sa isa sa mga pinakadakilang misteryo sa Biblia? Mag-iwan ng isang amen sa mga komento kung handa ka para sa paghahayag na ito at simulan natin ang manghang paggalugad ng salita ng Diyos. Ano ang malalim na misteryo sa banal na kasulatan? Hindi ba totoo na maraming beses kaming nanatili sa pinakasimpleng bersyon ng paglikha? Buweno, ang Biblia, ang kayamanan ng banal na karunungan, ay nagtatanghal sa atin ng mga enigmas na bihira nating galugarin ng may nararapat na pansin. Ang isa sa mga kaakit-akit ay ang isa na nag-aalala sa atin ngayon. Ang pagkakaroon ng mga nilalang na tinatawag na mga anak ng Diyos na naroroon bago ang paglikha ni Adan. Ano ang isang nakakagulat na paghahayag para sa aming tradisyonal na pag-unawa? Ang kaalamang ito, kahit na naroroon, dahil sa lahat sa mga sagradong pahina, ay nanatiling isang bukas na lihim, isang nakalimutan na misteryo na ngayon ay pupunta tayo kasama ang tulong ng Diyos. Ang kasaysayan ng paglikha na karaniwang alam natin ay lubos na direkta. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa, pagkatapos ay magaan, mga hayop at, sa wakas, ang tao sa kanyang imahe at pagkakahawig. Gayunpaman, tumigil ba tayo upang pagnilayan ang ilang mga taludtod na tila hindi magkasya ng perpekto sa salaysay na ito? Inaanyayahan tayo ng pananampalataya hindi lamang maniwala, kundi pati na rin upang mag-imbestiga ng may paggalang sa salita at may mga sipi na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng iba pang mga nilalang, ang napakahalagang mga anak ng Diyos na mayroon na kapag nabuo ang ating mundo. Isipin, ano ang nangyayari sa langit habang ang mundo ay nabuo sa ilalim ng malikhaing kapangyarihan ng Diyos? Sino ang mga saksi na ito ng banal na gawain? Itinuro sa atin ni Hesukristo na maghanap ng katotohanan at ngayon ay pinasimulan namin ng hindi gaanong paglalakbay na mga landas ng mga banal na kasulatan. Ang Biblia ay hindi lamang anumang libro. Ito ang paghahayag ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. At kahit na kung minsan mahirap para sa atin na maunawaan sa kabuuan nito, ang bawat salita ay may banal na layunin. Kapag nahanap natin ang mga anak ng Diyos na nabanggit sa mga sipi tulad ng trabaho o Genesis, hindi tayo nahaharap sa isang simpleng pag-usisa sa teolohiko, ngunit sa harap ng isang pangunahing piraso ng kosmiko na puzzle na dinisenyo ng Diyos. Ang mga nilalang na ito na pumupuri sa lumikha habang bumubuo sa lupa, saan sila nanggaling? Ano ang iyong kalikasan? At anong relasyon ang mayroon sila sa amin, mga tao? Lumikha ng isang maliit na mas mababa kaysa sa mga anghel, tulad ng ipinahayag ng awit or Tufim.
Ang pananampalataya ay nagtutulak sa atin upang galugarin ang mga katanungang ito. Nang may pagpapakumbaba, alam na ang bawat pagtuklas ay nagpapalapit sa atin sa pag-unawa sa mahusay na plano ng banal. Ang tunay na nakakagulat ay isaalang. Alang ang posibilidad na ang sangkatauhan ay hindi unang nilikha ng Diyos. Huminto ka na bang mag-isip tungkol dito? Kung ang mga anak ng Diyos ay naroroon na kapag si Adan ay nabuo mula sa alikabok ng lupa, kung gayon ang aming pagdating sa yugto ng kosmiko ay susunod sa kanila. Hindi ito sumasalungat sa ating espesyal na posisyon sa puso ng Diyos. Sa kabaligtaran, pinaalalahanan tayo ni Jesus mismo kung gaano tayo kamahal ng Ama sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang nag-iisang anak na lalaki para sa ating kaligtasan. Gayunpaman, pinalawak nito ang ating pangitain sa paglikha at pinapayagan tayong makita ang pagiging komplikado ng espiritual na universo na itinatag ng Diyos. At ito ay ang Biblia ay naglalaman ng mga layer ng karunungan na ipinahayag habang pinalalalim natin ang pag-aaral nito na may taimtim na puso at bukas sa gabay ng banal na espiritu. Ang nakalimutan na misteryo ay nag-aanyaya sa amin na muling isaalang. Alang kung ano ang sa palagay natin, alam natin ang tungkol sa pinagmula ng lahat ng mayroon. Ang mga unang salita ng Genesis, sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa, maaari silang maglaman ng higit na kahulugan kaysa sa karaniwang iniugnay sa kanila. Paano kung ang prinsipyo ay sumasaklaw sa mga kaganapan at likha na nauna sa pagbuo ng ating pisikal na mundo? Paano kung ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay nagtatagna ng isang makalangit na pagkakasunod, sunod bago ihuhulma ang hardin ng Eden? Ang mga katanungang ito ay hindi nagpapahina sa ating pananampalataya. Sa kabaligtaran, pinayaman nila ito at ipinapaalala sa amin ang kalawakan ng isang Diyos na ang mga saloobin at landas ay mas mataas kaysa sa atin, tulad ng itinuturo sa atin ni Isaiah 55:9. Kapag ginalugad ang mga misteryo na ito ng may paggalang, pinarangalan natin ang lumikha at kinikilala na ang kanyang gawain ay lumilipas sa ating limitadong pag-unawa sa tao. At sa gayon, sa pagpapakumbaba at pagtataka, pinapasok natin ang kailaliman ng banal na paghahayag na nagtitiwala na ang bawat katotohanan ay magpapalakas sa ating kaugnayan sa Diyos na nagmamahal sa atin bago ang pundasyon ng mundo. Napakaganda ng pagpasok ng mga misteryo ng salita ng Diyos. Kapag binubuksan ang banal na kasulatan, nahanap namin ang mga manghang mga sanggunian tungkol sa mga anak ng Diyos na lumilitaw sa mga mahahalagang sandali ng kasaysayan ng Biblia. Isa sa mga pinaka-naghahayag ng mga sipi na natagpuan namin sa Job 38:4-7, kung saan ang Diyos mismo ay nagtanong kay Job, "Nasaan ka noong itinatag ko ang mundo? Ipaalam sa akin, kung mayroon kang katalinuhan, sino ang nag-utos ng kanyang mga hakbang kung alam mo? O sino ang nagpalawak sa kanyang string? Ano ang itinatag sa iyong mga base? O sino ang naglalagay ng kanilang pundasyon kung ang lahat ng mga bituin ng madaling araw ay pinuri at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nagagalak? Ano ang isang pambihirang paghahayag? Nandoon na ang mga nilalang na ito, pinupuri ang Diyos ng nilikha ang lupa. Ipinapakita nito sa atin na ang pananampalataya sa Diyos ay lumampas sa kasaysayan ng tao at mga petsa, pabalik sa mga oras bago ang ating pag-iral. Si Hesukristo, na ang nag-iisang anak na lalaki ng Diyos, ay walang hanggan bilang Ama, ngunit ang iba pang mga anak ng Diyos ay tila mga makalangit na nilalang na nakasaksi sa kapanganakan ng ating mundo. Ang kwento ng Genesis 6:2 ay nag-aalok sa amin ng isa pang nakakagambalang pananaw sa mga nilalang na ito. Nakakakita ng mga anak ng Diyos na ang mga anak na babae ng mga kalalakihan ay maganda. Ang mga kababaihan ay kinuha para sa kanilang sarili, na pumili sa lahat. Dahil ang talatang ito ay nakabuo ng matinding debate sa teolohikal sa buong siglo. Sino ang mga anak ng Diyos na maaaring sumali sa mga kababaihan ng tao? Binanggit ng Biblia na ang mga Nephilim ay ipinanganak mula sa mga unyon na ito, na inilarawan bilang mga higante at kilalang mga lalaki. Ang ilang mga eskolar ng Biblia ay binigyan ng kahulugan ito bilang isang katiwalian ng nilikha ng Diyos. Isang kaganapan na seryoso na maaring mag-ambag ito sa universal na baha. Naisip mo ba kung bakit ang Diyos, sa kanyang walang hanggan, na awa ay nagpasya na magrekomenda kay Noe? Marahil ang mga
Ugnay na ito sa pagitan ng mga nilalang ng celestial at land ay nagbago ng banal na plano sa isang paraan na nangangailangan ng isang marahas na interbensyon. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang Diyos ay nasa lahat ng kanyang mga landas at kung gumawa siya ng matinding hakbang, dapat na kailangan niya upang mapanatili ang kadalisayan ng kanyang nilikha. Sa Job 1:6, natagpuan namin ang isa pang nakakagulat na eksena. Isang araw ang mga anak ng Diyos ay dumating bago si Jehovah na kung saan dumating din si Satanas. Ang talatang ito ay nagdadala sa amin sa isang uri ng makalangit na hiwa kung saan ang mga nilalang na ito kasama si Satanas ay lumilitaw sa harap ng trono ng Diyos. Hindi ba kamangha-manghang isipin na mayroong isang kosmiko na pagkakasunod? Sunod kung saan kahit na ang kalaban ay dapat lumitaw bago ang taas ang autoridad ng lumikha? Ipinapakita sa amin ng Biblia dito ang pagtingin sa espiritual na hierarchy na itinatag ng Diyos. Si Satanas bagaman nahulog ay nananatiling isang nilalang na napapailalim sa banal na kapangyarihan. Ito ay dapat palakasin ang ating pananampalataya. Alam na kahit na sa pinakamadilim na sandali, kung tila ang kasamaan ay nanaig, ang Diyos ay nananatiling may kapangyarihan. Tulad ng itinuro sa atin ni Hesukristo, dapat tayong manalangin. Ang iyong kaharian ay darating, ang iyong kalooban ay gagawin sa mundo tulad ng sa langit, na kinikilala na mayroong isang langit na pagkakasunod, sunod na sa kalaunan ay maitatag sa ating mundo. Ang hindi maiiwasang tanong ay lumitaw, ang mga anak ng Diyos na mga anghel o ibang bagay. Ang Biblia ay gumagamit ng iba't ibang mga termino upang sumangguni sa mga messenger ng langit, at ang tiyak na terminolohiya na ito ay maaring magpahiwatig ng isang partikular na kategorya ng mga nilalang. Sa Hebreo 1:5 nagtanong ang Diyos, alin sa mga anghel ang nagsabi ng Diyos kailanman, ang aking anak na lalaki ay ikaw, na ipasok kita ngayon? Na nagmumungkahi na ang pamagat ng anak ay may isang espesyal na kahulugan. Gayunpaman sa iba, pang mga sipi tulad ng Job 38, tila tumutukoy sa mga angelic na nilalang na nakasaksi sa paglikha. Ang maliwanag na pagkakasalungatan na ito ay nalutas kapag nauunawaan natin na ang Biblia kung minsan ay gumagamit ng makasagisag na wika upang ilarawan ang mga komplikadong espiritual na katotohanan. Inaanyayahan tayo ng pananampalataya na tanggapin ang mga misteryo na ito ng may pagpapakumbaba, na kinikilala na ang ating pag-unawa ay limitado. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto 3:12. Ngayon nakikita natin sa salamin madilim, ngunit pagkatapos ay makikita natin ang harapan. Ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan ay inihayag kung ano ang kailangan nating malaman para sa ating kaligtasan, habang ang ilang mga detalye ay nakalaan para sa ating harapan. Ang nakakaakit ay ang mga anak ng Diyos na ito ay tila sumasakop sa isang mahalagang lugar sa salaysay ng Biblia, na lumilitaw sa mga mapagpasyang sandali sa kasaysayan ng pagtubos. Ang kanyang presensya sa paglikha, ang kanyang pagbanggit na may kaugnayan sa baha, at ang kanyang hitsura bago ang trono ng Diyos ay nagmumungkahi na mayroon silang isang makabuluhang papel sa banal na plano. Si Jesus mismo ay nagsalita tungkol sa mga anghel na laging nakikita ang mukha ng aking Ama sa langit, Mateo 18:10, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga makalangit na nilalang na may pribilehiyong pag-access sa banal na presensya. Itinuturo din sa atin ng Biblia na mayroong mga punong guro at kapangyarihan sa mga lugar ng langit. Mga taga-Efeso 3:10 na tumutukoy sa isang komplikadong espiritual na istruktura na lampas sa ating karanasan sa lupa. Bilang mga naniniwala, makakahanap tayo ng ginhawa sa alam na ang Diyos ay nagtatag ng isang kosmiko na pagkakasunod, sunod kung saan ang bawat isa ay may lugar at layunin nito. At kahit na hindi natin naiintindihan ang lahat ng mga detalye, tinitiyak sa atin ng ating pananampalataya na ang lahat ay nasa ilalim ng soberanong kontrol ng isang Diyos na nagmamahal sa atin at ipinadala niya ang kanyang anak na si Hesukristo para sa ating kaligtasan. Ang katiyakan na ito ay nagbibigay daan sa amin upang galugarin ang mga misteryong ito sa Biblia na may magalang na pagtataka. Alam na ang bawat paghahayag ay nagpapalapit sa atin sa walang hanggang katotohanan na inayos ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya.
Gaano kataka hanga ang pagpasok ng mga misteryo ng pananampalataya. Sa buong siglo iminungkahi ng mga eskolar ng Biblia at teologo ang iba't ibang mga teorya upang ipaliwanag kung sino ang mga nakakaaliw na anak ng Diyos. Ang una at marahil mas malawak na teorya ay nagmumungkahi na sila ay mga anghel na umiiral bago ang paglikha ng sangkatauhan. Ang interpretasyong ito ay gumagawa ng sapat na kahulugan kapag pinag-aaralan natin ang mga sipi tulad ng Job 38:4-7, kung saan malinaw na nabanggit na ang mga nilalang na ito ay pumupuri sa Diyos sa panahon ng paglikha ng mundo. Ang mga anghel, tulad ng alam natin, ay mga makalangit na messenger na nilikha ng Diyos upang maglingkod at matupad ang kanilang mga banal na layunin. Sa maraming mga sipi ng Biblia, mula sa Genesis hanggang sa paghahayag, nakikita natin ang mga nilalang na ito na nakikipag-ugnay sa mga tao, nagpapadala ng mga mensahe mula sa Diyos at, kung minsan, namamagitan ng direkta sa mga isyu sa lupa. Si Jesucristo mismo ay nagsalita tungkol sa Los Angeles na kinumpirma ang kanyang pag-iral at ang kanyang papel sa banal na plano. Sa Mateo 26:53, sa kanyang pag-aresto, binanggit niya na maaari niyang hilingin sa kanyang ama na ipadala sa kanya ang higit sa 12 legyon ng mga anghel upang ipagtanggol siya. Sa gayon ipinapakita sa amin ang kapangyarihan at pagkakaroon ng mga makalangit na host na ito. Ang ilang mga eskolar ay lumalim sa teoryang ito na nagmumungkahi na ang mga anak ng Diyos na nabanggit sa Genesis 6 ay maaaring maging parehong mga anghel na nagrebelde kasama si Lucifer. Ang interpretasyong ito ay batay sa mga talatang tulad ng 2 Pedro 2:4 na nagsasabi, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, ngunit ibinabato sila sa impyerno ay nagbigay sa kanila ng mga bilangguan ng kadiliman na nakalaan para sa paglilitis. Binanggit din ni Judas 6, at ang mga anghel na hindi nagpapanatili ng kanilang dignidad, ngunit iniwan ang kanilang sariling tirahan, ay pinanatili sila sa ilalim ng madilim, sa walang hanggang mga bilangguan, para sa paghatol ng magandang araw. Ang mga tekstong ito ay tila tumutukoy sa isang tiyak na pangkat ng mga anghel na nakagawa ng isang partikular na kasalanan na iiba sa orihinal na paghihimagsik ni Satanas. Maaari bang ang kasalanan na ito ay ang iligal na unyon sa mga kababaihan ng tao na nabanggit sa Genesis 6? Ang Biblia ay hindi malinaw na nagpapatunay nito, ngunit ito ay isang posibilidad na sineseryoso na isinasaalang-alang ng maraming mga eskolar ng salita ng Diyos. Ang alam natin ng may katiyakan ay ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan at hustisya. Naitatag ang mga limitasyon para sa lahat ng kanyang mga nilalang, at ang mga naglipat ng mga limitasyong iyon ay nahaharap sa malubhang kahihinatnan. Ang pangalawang teorya, hindi gaanong kilala ngunit pantay na nakakaintriga, ay nagmumungkahi na ang mga anak ng Diyos ay mga pre-existing na kaluluwa, mga espiritu na umiiral bago tumanggap ng mga pisikal na katawan. Ang ideyang ito ay nakakahanap ng isang tiyak na suporta sa mga talatang tulad ng Jeremias 1:9, kung saan sinabi ng Diyos sa propeta, bago ito nabuo ka sa tiyan nakilala kita, at bago ka ipinanganak ay binalaan kita, binigyan kita bilang isang propeta sa mga bansa. Ang talatang ito ay nagmumungkahi ng isang form ng pagkakaroon o banal na kaalaman bago ang pisikal na kapanganakan. Ang paniwala ng pre-existence ng kaluluwa ay napag-usapan sa mga teolohikal na bilog sa loob ng maraming siglo na may iba't ibang mga tradisyon ng relihiyon na nagpatibay ng iba't ibang mga posisyon sa bagay na ito. Sa loob ng Kristyanismo, ang ilang mga magulang ng primitive na simbahan ay nagmuni ng posibilidad na ito, bagaman sa huli ang karamihan sa mga pangunahing denominasyon ay yumuko sa paniniwala na nilikha ng Diyos ang bawat kaluluwa sa oras ng paglilihi. Gayunpaman mahalagang tandaan na ang Biblia ay naglalaman ng mga misteryo na hindi natin palaging lubos na maunawaan sa ating limitadong pananaw ng tao. Tulad ng paalalahanan sa amin ni Isaias 55:8-9, sapagkat ang aking mga saloobin ay hindi ang iyong mga saloobin o ang iyong mga landas sa aking mga landas, sabi ni Jehova. Bilang ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, kaya ang mga ito ay mas mataas ang aking mga kalsada kaysa sa iyong mga landas, at ang aking mga saloobin kaysa sa iyong mga saloobin. Ang pangatlong teorya, na kilala bilang Theory of the Interval o gap theory sa Ingles,
ay nagmumungkahi ng isang bagay na tunay na revolusyonaryo, na mayroong isang kumpletong nilikha bago si Adan at na ang mga anak ng Diyos ay maaaring maging bahagi ng nakaraang paglikha. Ang teoryang ito ay pangunahing batay sa isang detalyadong pagbabasa ng Genesis 1:1-2 na nagsasabing, "Sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa, at ang lupa ay magulo at walang laman, at ang kadiliman ay nasa mukha ng kailaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay lumipat sa mukha ng tubig." Ang mga proponents ng teoryang ito ay nagpapahiwatig na ang salitang Hebreo na isinalin bilang haya, ay maaari ring isalin bilang naging o naging na nagmumungkahi na may nangyari sa pagitan ng perpektong paunang paglikha na nabanggit sa Taludtod 1 at ang estado ng kaguluhan na inilarawan sa Taludtod 2. Maaari bang ang Diyos ay orihinal na lumikha ng isang perpektong mundo na kalaunan ay nawasak o naligaw ng ilang mga kosmikong cataclysm ni Satanas? Ang interpretasyong ito ay magpapahintulot sa isang hindi tiyak na puwang sa pagitan ng Genesis 1:1 at 1:2, kung saan ang iba pang mga nilalang ay maaring umiiral, kasama na ang mga mahiwagang anak ng Diyos. Itinuro sa atin ni Hesukristo na hanapin ang katotohanan nang may pagpapakumbaba at maging bukas sa gabay ng banal na Espiritu upang maunawaan ang mga banal na kasulatan. Bilang mga naniniwala, dapat nating tugunan ang mga misteryo na ito na may bukas na kaisipan ngunit palaging nakaugat sa pananampalataya. At kung ano ang malinaw na inihayag ng Biblia, ang manghang bagay tungkol sa teorya ng agwat ay maaari itong malutas ang ilang mga teolohikal at pang-agham na isyu sa parehong oras. Sa isang banda, ipapaliwanag niya ang pagkakaroon ng mga espiritual na nilalang na mayroon na kapag nilikha si Adan. Sa kabilang banda, magbibigay ito ng isang balangkas upang bigyang kahulugan ang ebidensya ng geological at paleontological na nagmumungkahi ng isang sinaunang lupain. Gayunpaman, dapat tayong maging maingat at tandaan na walang teorya ng tao na perpekto o tiyak pagdating sa pagbibigay kahulugan sa mga banal na misteryo. Inihayag ng Biblia kung ano ang kailangan nating malaman para sa ating kaligtasan at mabuhay ng isang buhay ng pananampalataya. Ngunit hindi kinakailangang tumugon sa lahat ng ating mga pagkamausisa tungkol sa paggana ng universo, tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto 3:12. Ngayon nakikita natin sa salamin, madilim, ngunit makikita natin ang harapan. Ngayon alam ko sa bahagi, ngunit malalaman ko kung paano ako nakilala. Ang pagpapakumbaba na ito bago ang mga banal na misteryo ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan ay pinili upang ibunyag ang ilang mga bagay habang ang iba ay nananatiling nakatago. Bilang Deuteronomio 29:29 ay nagpapaalala sa atin, ang mga lihim na bagay ay kabilang kay Jehova na ating Diyos. Ngunit ang mga ipinahayag ay para sa atin at para sa ating mga anak magpakailanman upang matupad natin ang lahat ng mga salita ng batas na ito. Ang mahalagang bagay ay, anuman ang teorya na itinuturing nating mas posible, kinikilala natin na ang Diyos ay ang pinakamataas na tagalikha ng lahat ng umiiral, nakikita at hindi nakikita, at ang kanyang plano para sa pagtubos ng sangkatauhan sa pamamagitan ni Hesukristo ay lumilipas sa lahat ng mga akosmikong misteryo na ito. Ano ang kamangha-mangha upang pagnilayan ang mahusay na plano ng Diyos kapag sumasalamin sa mga mahiwagang anak ng Diyos? Hindi natin maiiwasan na tanungin kung ano ang kanilang tiyak na papel sa banal na pagkakasunod ng paglikha. Ang isang manghang posibilidad ay maaari silang italaga bilang mga tagapag-alaga o tagapag-alaga ng isang mundo na umiiral bago ang kasalukuyang sangkatauhan. Hindi ba sa palagay mo ay mangha na ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan ay maaaring magtatag ng isang sistema ng kosmiko ng pangangasiwa ng matagal bago lumikha ng Adan at Eva? Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng mga pahiwatig tungkol sa hierarchy ng celestial na ito sa maraming mga sipi. Halimbawa, sa Daniel 10:13 si Miguel ay binanggit bilang isa sa mga pangunahing prinsipe na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng mga saklaw sa mga makalangit na nilalang. Gayon din sa Colossus 1:16 sinabi sa atin ni Pablo tungkol sa mga trono, domain, principalities at kapangyarihan na nilikha ni Kristo at para kay Kristo. Ang mga sanggunian na ito ay tumuturo sa isang estrukturang pang-administratibo na itinatag
ng Diyos upang pamahalaan ang iba't ibang bahagi ng paglikha nito. Inaanyayahan tayo ng pananampalataya na pagnilayan ang mga katotohanan ito nang may pagpapakumbaba na kinikilala na may mga sukat ng banal na plano na sinimulan lamang nating sulyap, na parang naghahanap tayo ng isang belo habang binabanggit ng apostol sa Parmsir mga tagamang Korinto 13:12. Kung ang mga anak ng Diyos ay talagang tagapag-alaga ng isang nauuna na mundo, isang nakakaintriga na tanong ang lumitaw. Ano ang sanhi ng pagbabago sa kanilang katayuan o sa kanilang pakikipag-ugnay sa lumikha? Ang isang teorya na iminungkahi ng ilang mga eskolar ng Biblia ay maaaring magkaroon ng isang paghihimagsik o kawalang kasiyahan kapag ipinahayag ng Diyos na ang autoridad sa mundo ay ipapasa sa mga tao. Isipin ang senaryo, ang mga makalangit na nilalang na ito ay matapat na naglilingkod sa Diyos marahil sa panahon ng eons, at bigla nilang nalaman na ang isang bagong nilikha na gawa sa alikabok ng mundo ay makakatanggap ng pangingibabaw sa isang mundo na kanilang pinangangasiwaan. Sinasabi sa amin ng awit 8:6 ang tungkol sa tao. Hindi ka gaanong nagawa kaysa sa mga anghel at kinoronahan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Ginawa mo ang Panginoon tungkol sa mga gawa ng iyong mga kamay. Inilagay mo ang lahat sa ilalim ng iyong mga paa. Maaari ba itong pagtaas ng sangkatauhan ay nakabuo ng paninibugho o sama ng loob sa ilan sa mga makalangit na nilalang na ito? Ipinapakita sa amin ng Biblia na kahit sa langit ay may isang paghihimagsik na pinamunuan ni Lucifer, na ayon kay Isaiah 14:13-14 ay sinabi sa kanyang puso, "Pupunta ako sa langit, mataas, sa tabi ng mga bituin ng Diyos. Itataas ko ang aking trono. Magiging katulad ako sa kataas-taasan." Ang labis na pagmamataas at ambisyon ay maaari ring masira. Kahit na ang pinakahusay na nilalang, tulad ng itinuro sa atin ni Hesukristo, nang binalaan niya ang tungkol sa pagmamataas at pinataas na pagpapakumbaba bilang isang mahalagang kabutihan ng kaharian ng Diyos. Ang isang nagbubunyag na aspeto ng mga anak ng Diyos ay hindi lahat ay sumunod sa parehong landas. Iminumungkahi ng Biblia na habang ang ilan ay nanatiling tapat sa kanilang tagalikha, ang iba ay nahulog sa pabor. Ang dibisyon na ito ay sumasalamin sa dakilang espiritual na salungatan na sumisid sa buong salaysay sa Biblia. Ang pakikibaka sa pagitan ng ilaw at kadiliman, sa pagitan ng katapatan sa Diyos at paghihimagsik laban sa kanyang kalooban. Sa Apokalipsis 12:4, sinabihan kami na ang buntot ng dragon ay kinaladkad ang ikatlong bahagi ng mga bituin ng kalangitan, isang imahe na maraming mga tagasalin na nauugnay sa mga anghel na nagrebelde kasama si Satanas. Sa kabilang banda, ang Biblia ay nagsasalita din ng mga anghel na nanatiling tapat sa Diyos at patuloy na naglilingkod sa kanilang harapan. Sa Hebreo 1:14, nagtataka siya ng rhetorically, hindi ba lahat ng mga espiritu ng paglilingkod na ipinadala sa paglilingkod sa pabor sa mga magiging tagapagmana ng kaligtasan? Ang dualidad na ito ay nagpapaalala sa atin na kahit na ang mga makalangit na nilalang ay may malayang kalooban at dapat ipumili sa pagitan ng paglilingkod sa Diyos o paghihimagsik laban sa Kanya. Tiniyak tayo ni Jesus, sa mundo magkakaroon ka ng pagdurusa, ngunit tiwala na talo ko ang mundo. Juan 16:33. Ang pangakong ito ay umaabot sa kabila ng ating mga pakikibaka sa lupa upang isama ang pangwakas na tagumpay sa lahat ng mga espiritual na puwersa na sumasalungat sa kaharian ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos na nanatiling tapat marahil ay nagpatuloy sa kanilang mga pag-andar bilang bahagi ng banal na plano na umaangkop sa mga bagong tungkulin na itinalaga sa kanila pagkatapos ng paglikha ng tao. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga anghel na kumikilos bilang mga messenger, tagapagtanggol at executive ng kalooban ng Diyos na may kaugnayan sa sangkatauhan. Hindi ba kahanga-hanga na isipin na ang mga nilalang na ito, na nakasaksi sa pundasyon ng mundo, ay napansin ang paglawak ng drama ng pagtubos sa buong milenya? Nakita nila ang pagbagsak ng tao sa Eden, ang baha sa mga araw ni Noe, ang paglabas ng Israel ng Egypt, at ang pinaka-transcendental, ang pagkakatawang tao, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo, tulad ng sinabi ng 1 Pedro 1:12,
na tumutukoy sa kaligtasan, mga bagay na inaasahan ng mga anghel. Ang pag-usisa ng anghel na ito bago ang plano ng pagtubos ng Diyos ay nagbabalangkas ng pambihirang kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Sa kabila ng ating pagkasira at pagkakasala, mahal ng Diyos ang mundo ng labis na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Juan 3:16. Ang banal na pag-ibig na ito na ipinakita kay Kristo ay nagpataas ng sangkatauhan ay nahulog sa isang posisyon na kahit na ang mga anghel ay nagmamasid sa pagkamangha. Hindi ba ito dapat punan tayo ng pagpapakumbaba at pasasalamat? Tulad ng sinabi ng salmista, ano ang tao upang magkaroon ka ng memorya ng kanya at ang anak ng tao upang bisitahin siya? Awit 8:4. Tulad ng para sa mga anak ng Diyos na nahulog sa pabor, iminumungkahi ng Biblia na ang impluensya nito ay nagpapatuloy sa mundo ngayon, bagaman sa isang limitadong paraan at sa ilalim ng soberanong kontrol ng Diyos. Sa Efeso 1:12, binabalaan tayo ni Pablo na wala tayong laban sa dugo at laman, ngunit laban sa mga punong guro, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga gobernador ng kadiliman ng siglo na ito, laban sa mga espiritual na host ng kasamaan sa mga rehiyon ng langit. Ang paglalarawan na ito ng mga espiritual na puwersa ng kasamaan ay maaaring isama ang mga anak ng Diyos na, kasama si Satanas, ay patuloy na tutulan ang banal na plano. Gayunpaman, bilang mga naniniwala, sigurado kami na ang kanilang kapangyarihan ay limitado at pansamantala. Ang Apostol Juan ay nagpapaalala sa amin. Ang pinakadakila ay ang isa sa iyo na nasa mundo. Juan 4:4. Ang pangwakas na tagumpay ay tiniyak na sa pamamagitan ng pagtubos sa gawa ni Kristo sa krus. Si Jesus mismo ay nagpahayag, lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa, Mateo 28:18, na nagpapatunay sa kanyang taasang autoridad sa lahat ng mga puwersang espiritual. Sa makatuwid bagaman ang mga bumagsak na nilalang na ito ay maaaring magkaroon ng ilang impluensya sa kasalukuyang mundo, nakalaan sila sa pangwakas na pagkatalo kapag si Kristo ay bumalik sa kaluwalhatian upang ganap na maitaguyod ang kanilang kaharian. Tulad ng ipinangako sa atin ng Apocalypse 20:10, darating ang araw na ang diablo na niloko sila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre, na minarkahan ang tiyak na pagtatapos ng lahat ng paghihimagsik laban sa Diyos. Ang maluwalhating pag-asa na ito ay humahawak sa atin habang ipinagpapatuloy natin ang ating paglalakbay sa pananampalataya, nagtitiwala sa banal na pangako na sa isang araw ang bawat tuhod ay tatiklupin at ang bawat dila ay ipagtapat na si Hesukristo, ang Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Filipos 2:10-11. Sa pamamagitan ng pagpasok ng kalaliman ng banal na kasulatan, nahaharap tayo sa isang tunay na nagbabago na tanong. Ang sangkatauhan ba ang pangunahing paglikha ng Diyos? O tayo ba ay naging bahagi lamang ng isang mas malawak na plano ng banal kaysa sa naisip natin? Ang tanong na ito na malayo sa piyagbabawas ng ating kahalagahan ay nagpapalawak ng ating pag-unawa sa kadakilaan ng Diyos at sa kanyang malikhaing gawa. Nag-aalok sa amin ang Biblia ng mga sulyap ng isang kosmikong katotohanan kung saan umiiral na ang mga anak ng Diyos nang mabuo si Adan mula sa alikabok ng lupa. Tulad ng sinabi ng awit, Pagkauk, Trekaw Femimaur. Kapag nakita ko ang iyong langit, gawain ng iyong mga daliri, buwan at mga bituin na iyong nabuo, sinasabi ko, ano ang tao upang magkaroon ka ng memorya ng kanya at ang anak ng tao upang bisitahin siya? Hindi ka gaanong nagawa kaysa sa mga anghel at kinoronahan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Napakagandang kabalintunaan. Sa great tapestry ng banal na paglikha, sabay-sabay kaming maliit at lubos na makabuluhan. Itinuro sa atin ni Hesukristo ang katotohanan ito nang sinabi niya na alam ng Diyos ang bilang ng buhok sa ating ulo. Lucas 4:12-7, na ipinapakita sa atin na kahit na ang universo ay hindi lubos na mahusay, ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa mga mata ng lumikha. Isaalang-alang na hindi tayo lamang ang matalinong paglikha ng Diyos ay hindi nababawasan sa lahat ng sentral na mensahe ng mga banal na kasulatan, na mahal ng Diyos ang mundo na nagbigay ng kanyang hindi pangkaraniwang anak na iligtas tayo. Juan 3:16. Sa kabaligtaran, ang pambihirang katangian ng banal na
Ibig ay nag-highlight kahit na higit pa. Hindi ba kamangha, manghang isipin na bukod sa lahat ng kanyang mga nilikha, pinili ng Diyos na isama ang kanyang anak sa anyo ng tao upang partikular na matubos ang ating mga species? Tulad ng sinabi ni Hebreo 2:16, sapagkat tiyak na hindi niya tinulungan ang mga anghel, ngunit tinulungan ang mga anak ni Abraham. Ang banal na pagpipilian na ito ay nagbabalangkas sa espesyal na lugar na nasasakop natin sa puso ng Diyos. Anuman ang kung gaano karaming iba pang mga nilalang ang maaaring umiiral sa malawak na universo nito. Pinapayagan tayo ng pananampalataya na tanggapin ng may pagpapakumbaba na wala tayong lahat ng mga sagot. Ngunit nagbibigay din ito sa atin ng katiyakan na mahal tayo ng isang walang hanggang pag-ibig tulad ng isinulat ni Jeremias. Mahal kita ng walang hanggang pag-ibig. Sa makatuwid pinalawak ko ang aking awa. Jeremias 31:3. Ang katiyakan na ito ay lumampas sa lahat ng aming mga katanungan tungkol sa pagkakasunod, sunod ng kosmiko, at mga angkla sa pangunahing katotohanan ng Ebanghelyo. Na kay Kristo, ang Diyos ay nakipagkasundo sa Kanya sa mundo, hindi isinasaalang ang mga tao ang kanilang mga kasalanan. Todo mga taga, Korinto 5:19, kung mayroong talagang mga matalinong nilalang bago si Adan, tulad ng iminumungkahi ng maraming mga sipi ng Biblia, kung gayon ang kanilang impluensya ay maaaring makaramdam hanggang sa araw na ito. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa isang espiritual na labanan na ipinaglalaban sa mga hindi nakikitang mga kaharian, na direktang nakakaapekto sa ating pisikal na katotohanan. Binalaan tayo ni Pablo sa Efeso 2:12, sapagkat wala tayong laban sa dugo at laman, ngunit laban sa mga punong guro, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga gobernador ng kadiliman ng siglo na ito, laban sa mga espiritual na host ng kasamaan sa mga rehiyon ng langit. Maaari bang ang ilan sa mga punong guro at kapangyarihan ay ang mga anak ng Diyos na nagrebelde laban sa kanilang tagalikha? Hindi sinasabi ng Biblia ito ng malinaw, ngunit ang posibilidad ay umiiral at tumutulong sa atin na maunawaan ang pagiging komplikado ng espiritual na salungatan ko nang saan tayo ay nalubog. Gayunpaman, bilang mga naniniwala, hindi tayo dapat matakot. Tiniyak sa amin ni Jesus, ako ay kasama mo araw-araw hanggang sa katapusan ng mundo. Mateo 28:20. Ang kanyang patuloy na pagkakaroon at ang kanyang tiyak na tagumpay sa lahat ng mga puwersa ng kasamaan ay nagbibigay sa amin ng kapayapaan sa gitna ng anumang espiritual na labanan. Ang Biblia ay nagpapaalala sa amin na ang pinakadakila ay ang isa sa iyo na nasa mundo, 1 Juan 4:4, na nagbibigay sa amin ng kumpiyansa na harapin araw-araw na may pananampalataya at pag-asa, alam na ang pangwakas na resulta ay tinutukoy na pabor sa kaharian ng Diyos. Ang mga implikasyon ng mga pagmumuni na ito ay malalim para sa ating pag-unawa sa pananampalataya at sa lugar na nasasakop natin sa banal na plano. Inaanyayahan nila kaming mag-ampon ng isang mas malawak at mas mapagpakumbabang pananaw ng universo na nilikha ng Diyos. Bilang C.S. Lewis, kilalang may akda na Kristiyano, kung natuklasan natin na may matalinong buhay sa iba pang mga planeta, kailangan nating suriin ang ating interpretasyon ng ilang mga sipi sa Biblia, ngunit hindi ang ating paniniwala sa Diyos ng Biblia. Ang pagiging bukas sa kaisipan na ito ay hindi nagpapahina sa ating pananampalataya. Sa kabaligtaran, pinapalakas nito ito sa pamamagitan ng pagkilala na ang Diyos ay walang hanggan na mas malaki at malikhain kaysa sa ating limitadong imahinasyon ay maaaring maglihi. Si Hesukristo, bilang Diyos na nagkatawang tao, ay lubos na nakakaalam ng kalawakan ng paglikha, sapagkat tulad ng sinasabi sa atin ng mga taga-Kolosas 1:16, sapagkat sa Kanya ang lahat ng mga bagay ay nilikha, ang mga nasa langit at sa mga nasa mundo, nakikita at hindi nakikita. Maging mga ito, maging mga domain man, maging punong, guro, maging kapangyarihan, ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Tinitiyak sa atin ang katotohanan ito na anuman ang iba pang mga nilikha na mayroon sila, lahat ay nasa ilalim ng soberanya ni Kristo at lahat ay bahagi ng parehong banal na plano na magtatapos sa pagkakasundo ng lahat ng mga bagay sa loob nito. Colossus 1:20. Handa ba talaga tayong tumanggap ng isang mas malaking kwento kaysa sa tradisyonal na itinuro natin sa atin?
Ang tanong na ito ay naghahamon sa atin hindi lamang sa intelektual kundi pati na rin sa espiritual. Nangangailangan ito ng mature na pananampalataya na hindi kumapit sa dogmatically upang limitado ang mga interpretasyon ng tao, ngunit handang lumago sa pag-unawa sa walang katapusang mga sukat ng plano ng Diyos. Tulad ng paalalahanan sa amin ni Isaiah 58:9, sapagkat ang aking mga saloobin ay hindi ang iyong mga saloobin o ang iyong mga landas ang aking mga landas, sabi ni Jehovah. Bilang ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, kaya ang mga ito ay mas mataas ang aking mga kalsada kaysa sa iyong mga landas, at ang aking mga saloobin kaysa sa iyong mga saloobin. Ang pagpapakumbaba na ito sa harap ng kadakilaan ng Diyos ay ang tamang pag-uugali kapag ginalugad natin ang mga hiwaga ng paglikha. Inanyayahan tayo ni Jesus mismo na maging tulad ng mga bata, Mateo 11:3, na may bukas na kaisipan at puso na tanggapin ang mga katotohanan na nais ibunyag ng Diyos sa atin. At bagaman ngayon nakikita natin sa pamamagitan ng salamin madilim, 1 mga taga-Korinto 3:12, mapagkakatiwalaan natin na sa isang araw ay lubos nating mauunawaan. Samantala, ipinagpapatuloy natin ang ating landas ng pananampalataya na nagtataka sa mga hiwaga ng banal na nilikha at nagpapasalamat na, bukod sa lahat ng mga nilalang ng malawak na kosmos, minahal tayo ng Diyos ng labis na ipinadala niya ang kanyang anak upang mailigtas tayo. Ang katiyakan na ito higit pa sa anumang haka-haka sa mga pre-Adamic na nilalang ay ang walang tigil na pundasyon ng ating pananampalataya at pag-asa natin kay Kristo Jesus, ating Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, ang mga mahal na kapatid sa pananampalataya, ano sa palagay mo ang paglalakbay na ito para sa isa sa mga manghang mga misteryo ng mga banal na kasulatan? Kung pinagpala ka ng video na ito at pinasasalamin mo ang walang katapusang kadakilaan ng ating Diyos, huwag kalimutan na magustuhan at ibahagi ito sa mga naghahangad din na palalimin ang mga katotohanan sa Biblia. Ano sa palagay mo? Sa palagay mo ba ay patuloy na naiimpluwensyahan ng mga anak na ito ng Diyos ang ating kasalukuyang mundo? O baka mayroon kang isa pang interpretasyon ng mga sipi sa Biblia na ito? Iwanan mo sa akin ang iyong puna sa ibaba. Nababalisa akong basahin ang iyong mga pagmumuni. Muni ati matuto ng magkasama. Kung nagustuhan mo ang nilalamang ito at nais mong ipagpatuloy ang paggalugad ng mga misteryo ng Biblia, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. Bawat linggo ay nalulutas natin ang mga malalim na katotohanan ng salita ng Diyos na bihirang tinalakay sa mga tradisyonal na lupon. Hanggang sa susunod na video, ako ay isang balangkas at tandaan, ang katotohanan ng Diyos ay mas manghang kaysa sa naisip natin. Pagpalain ka sana ng Diyos ng sagana.